si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Inihayag ng Embahada ng Pilipinas sa Jakarta at ng Philippine Consulate General sa mandato nitong linggo na walang naiulat na Pilipinong apektado sa kasalukuyang marahas na protesta sa Indonesia. Nag-abiso na rin ang Embahada ng Konsulado sa Filipino community sa bansa na mag-ingat at iwasan ang mga lugar na may protesta. Sumiklab ang protesta sa Indonesia bunsod ng pagkadismaya ng publiko kasunod ng ulat ng mahigit 500 mambabatas na tatanggap ng buwan ng housing allowance, kasabay ng karagdagang $3,000 sa kanilang sahod. Ang nasabing allowance ay 10 beses na mas mataas sa minimum wage sa Jakarta at 20 beses din na mas mataas kumpara sa minimum wage sa poor areas ng Indonesia. Pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Quezon City, yan ang sinapit noong August 30, bunsod ng pag-ulan mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Tungayan na detalye sa ulat na ito. Hindi na lamang lampas tao na sukat, kundi lubog ng mga sasakyan ang namataan magmula noong August 30 ng iba't ibang lugar sa Quezon City matapos ang 1 oras na pagbaha. Ito ay base sa ulat ng Pag-asa kung saan umulan sa nasabing lugar mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon at umabot sa puntong nahigitan pa ang kasagsagan ng bagyong Ondoy noong 2009. Reklamo ng mga netizens na nasa lanta, hindi ito gaya ng dating sitwasyon sa kabila ng matinding pag-ulan, hindi pa rin bumabaha, lalo na sa kahabaan ng Katipunan. Dito inamin din ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office na nabigla sila sa nasabing pagbuhos ng ulan. Anila mabilis man ito, pero ang lakas ng buhos nito ay nagdulot ng matinding pagbaha na siya ring pinatotohanan ng Pag-asa. Sa nasabing pagbaha, halos 36 na barangay sa lungsod ang apektado nito at kalaunay bumaba rin ang level ng tubig. Kaugnay nito, pinapaalalahanan ng Pag-asa ang publiko na manatiling nakatutok sa ulat panahon, lalo na sa tag-ulan upang maiwasan ang peligrong dulot ng baha. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Inanunsyo ng Philippine National Railways o PNR ang bagong schedule ng biyahe sa rutang hanggang Naga mula Naga hanggang Legazpi simula September 14. Magsasakay at magbababa ng mga pasahero ang PNR sa estasyon ng Legazpi, Daraga, Travesya, Ligao, Pulangi, Iriga, Pili at Naga. Habang sa flag stops ng Kapantawan, Washington Drive, Bagtang, Owas, Matakon, Bato, Lourdes at Baaw. Ito ay nakaayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ng mas mabilis, ligtas at maayos na biyahe ang mga mananakay sa mga nasabing istasyon at flag stop. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH nagbabala sa posibleng paglobo muli ng kaso ng leptospirosis. Higit 2,000 kaso ng HFMD sa bansa na itala sa loob lamang ng 1 linggo. Dating DOTR Secretary Dizon, pinalitan si DPWH Secretary Bonoan matapos bumitiw sa pwesto. BOC at PDEA nasabat ang mahigit 75 million peso na shabu sa Clark Freeport, Pampanga. Ilang kabataan sumuporta sa docu-film ng West Philippine Sea. Team Pilipinas nagkamit ng mga medalyon sa WorldSkills ASEAN Manila 2025. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.